Dito na tayo sa last part mga boss. After ko magawa yung problema dito sa overheat, ito naman yung pangalawang problema ni customer na kapag ikinabyo niya ito sa primera, hirap daw ito pumasok at pag pumasok naman malakas daw yung lagapak niya. Kaya sumampa ako dyan mga boss para subukan ko itong ikambyo. Gusto ko dito At ito nga mga boss, sinubukan kong ikambyo sa primera. Sa nakita ko mga boss, okay lang naman. Kaya lang dahil nga sa matigas itong clutch pedal niya, pwedeng hindi masyadong nadidiin ni customer itong clutch pedal. Kaya pag nagkambyo siya ng primera, sumasabit. Bababa ako dito sa sasakyan mga boss. Kakamayin ko itong pagdiin ng clutch pedal para mapakiramdaman ko yan kung saan ang gagaling yung problema. Kasi kung makikita nyo mga boss, ang tigas ng clutch pedal niya. Actually, ayon nga sa may-ari or dito sa driver, inadjust daw itong clutch pedal dahil nga sa matigas ipasok itong primera niya pag ikinambyo. Kaya ito na nga yung nangyari, tumigas itong clutch pedal niya. Pinasampa ko si driver mga boss, yan ang pinagkambyo ko. Masakit yung tuhod ko matigas itong clutch pedal. Ipapakambyo ko yan sa primera. Sige, primera ulit. Isa pa. Masabit ano? Sa tapak. Sige. Okay na, papatay. Taas ng clutch, tigas Ako yan yung sinabi lang ko lang, mataas. Tinagad na yung adjustment. Tigas Kung tutuusin mga boss, pag ikinambyo yan, hindi na yan sasabit dahil nga sa na-adjust na itong clutch pedal niya. Kaya lang, nagtataka naman talaga ako, sumasabit pa rin. Kaya umilalim ako dyan mga boss para ma-check ko itong secondary clutch niya. Kung marumi itong secondary piston or stock up ba yan. Kaya lang sa nakita ko, okay naman Wala ring tagas ng fluid dito sa repair kit niya. Kaya tanggalin ko na lang itong secondary clutch cylinder. Gumamit lang naman ako dyan ng socket wrench sa number 14. Ayan mga boss, natanggal ko na itong secondary clutch at itulak ko na itong piston. Kaya lang wala talaga dito ang problema. Kaya ilagay ko na ulit itong boot niya pati itong push rod dito sa secondary cylinder. Kita nyo naman, inulit ko yung pag-check up dito sa piston. Kaya lang talagang okay. At dahil sa wala namang problema dito sa secondary clutch cylinder, dito na ako magpo-focus sa release bearing mga boss. Gamit yung flat screw, tanggalin ko itong dirt cover dito sa transmission. Ayan mga boss, natanggal ko na. Ayan Magganit. May plastic ka dyan? Sa observation ko mga boss, natuyuan na ng grasa dito sa release bearing. Kaya pag inaaltrasabante ko itong release fork niya, tumitigil-tigil siya mga boss, parang napipigil. Kaya ang ginawa ko, in-sprayan ko muna ito ng penetrating oil. Ayan tingnan mo, wala nang ganito. Yan parang ano yung ipit. Hindi mo ba nararamdaman yun? Parang pag tinapakan mo, parang titigas siya ng kaunti. Nararamdaman mo hindi? Naramdaman kanina. Parang titigas ng bigla. May time na parang pag tinapakan mo, titigil, di ba? Tapos biglang lalambot, gano'n. Yun. Dito yan, naiipit. Kasi nga, wala na siyang dulas Ayun, kaya kita mo ngayon, tingnan mo, lambot no, Ayun, kadaliri lang, Ayun, Kasi nga, nadaan na siya ng pagdulas, pero mas maganda lagyan ng grasa yan. Baba daw ng transmission? Hindi naman sliding yung road natin tulin-tulin Tuloy. Transmission agad? At ito na mga boss, nabanggit sa akin ni customer na dahil sa hirap ipasok ito sa primera, tapos matigas itong clutch pedal, ang hatol ata sa kanila, baba na ng transmission. Kaya lang sa nakita kong problema dito mga boss, kaya matigas apakan yung clutch pedal nga dahil nga sa itong release bearing, maaaring natuyuan siya ng grasa or wala na talagang grasa dito sa release bearing niya. Pag ganyan mga boss, kung nakikita nyo, may gamit akong straw. Ilalagyan ko ng grasa yung dulo nun. Tapos yung release bearing, dahil sa kabisado ko naman yung tatamaan yan dito sa main drive, pinapahiran ko lang yon mga boss. Medyo sasamahan nyo lang syempre ng kaunting tiyaga. Huwag kayo mag-alala, sa paglagay naman itong grasa, mararamdaman nyo naman yan. Dahil pag naipahid nyo ng maayos yung grasa dito sa main drive or dito sa release bearing, pag tinulak nyo atras abante itong release fork, hindi na siya maganit. Ayan mga boss, kung makikita nyo, itinutulak ko atras abante itong release fork niya, hindi na siya maganit, smooth na siya. Kaya pwede mo na ngayon ilagay itong rubber cover dito sa transmission. Pag okay na yung pagkakalapat mo ng rubber cover dito sa transmission, pwede mo na ngayon isunod sa ilalagay itong secondary clutch cylinder. Itukod mo na yung push rod niyan dito sa release fork. Tapos yung dalawang bolt na number 14, ilagay mo na rin yan, ipakapit mo na siya sa thread niya.
Pag naipakapit mo na sa thread niya itong 2 bolt na number 14, gamit ka na ngayon ng socket wrench na number 14 para maifinal mo na yung higpit dito sa 2 bolt ng clutch secondary mo. O di ba mga boss, kung ganitong klaseng sasakyan mo, napakadali lang naman gawin. Bakal mo ang clutch. Yeah, bombay mo. Kahit na hindi ko pa na-testing yung clutch pedal ni customer, dito pa lang sa tulak ng push rod mga boss sa secondary, pansin ko agad na lumambot na itong clutch pedal niya. Ano? Tagay mo. Hindi ka mapalagay. I-adjust ko pa yan. Hindi pa ako tapos dyan. Pinababa ko muna si customer dahil nga sa i-adjust ko pa itong push rod dito sa clutch pedal niya. O, kada mo, di ba? Smooth siya, di ba? Hindi mo maramdaman yung dinadaanan na bakal. O, smooth oh. Kanina may binabangga. Para may bumabangga kanina eh. Ayan, pag may grasa na, lambot oh. Palambutin pa natin yan. At dahil nga sa mataas itong clutch pedal ni customer, i-adjust ko yan mga boss para itong pedal bumaba. Isa rin kasi sa dahilan yan mga boss kaya matigas itong clutch pedal niya pag inapakan dahil nga sa masyadong mataas yung pagkaka-adjust nung gumawa. Kaya lang grabe naman yung nag-adjust dito sa push rod ng clutch pedal niya. Sobrang higpit nung nut. Kaya kung makikita nyo, gumamit pa ako ng persa dyan. Buti na lang nalawagan ko rin. Kaya mga boss, nalawagan ko na itong nut na naglalak dito sa push rod. Kaya gamit itong kamay ko, ikutin ko itong push rod paikse. Tapos i-check ko ngayon itong clutch pedal. Kung makikita nyo, lumambot na siya. Kaya kamayin ko muna sa paghigpit itong nut na number 12. Pag sumagad na yan, gamit itong open wrench number 12, ipa-final ko na yung higpit dito sa nut. Ayan kasi yung maglalak dito sa push rod para hindi siya lumuwag. At dahil sa okay na yung pagkakahigpit ko dyan, i-check ko na itong clutch pedal niya. Kung makikita nyo mga boss, okay na okay yung play niyan. Sabi nga nung driver, bumalik daw sa dati. Balik na siya. Balik na sa standard niya. At dahil sa okay naman yung pagkaka-adjust ko dito sa clutch pedal, tinawag ko na si driver para matesting niya itong sasakyan kung okay ba sa kanya yung pagkaka-adjust ko dito sa clutch pedal. Kita nyo naman mga boss, ganado nang umapak sa clutch pedal si customer dahil malambot na yan. O, sige, start mo. Pina-start ko na itong sasakyan para matesting na ni customer yung problema na pag ikinambyo nga daw sa primera, magganit. Konting bitaw lang. Op. Ano, feel mo o okay ba sa yung ganyan kababa? O okay ganyan kababa sa'yo? Ganyan yung standard niya. Ganyan talaga, yung dati. Ay, yung dati. Yung muli, bago mo ano. Ang taas masyado nun eh. Sino ba nag-adjust nun? Yan, ganyan dapat. May play siya. O sige, testing natin. Sarada yung pinto. Kumbaga na. Teka yung pinto sa kabila, boss. Ano, okay bitaw? Tama? Okay. Sige, testing mo muna. Isang ikot ka lang dito sa dulo. Balik ka ulit. Ano? Okay na? Malambot na? Hindi nga. Patong lang. Ha? Konting patong lang. Yung primera. Okay na. Lahat ang tunog. Laro mo yung primera sa primera. Lahat laro mo. Primera ulit. Okay, good. Wala na bag. Gumagano no? Yung lambot ng clutch. Okay na, malambot na. Okay na siya. Ano? Lambot na yan. Ako neutral. Lambot to. Ngayon normal na. Ayun talaga normal niya. Wala na nabili to. Bakit? Ikaw driver yan eh. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat. Ano, okay na, bossing? Okay? Okay, good. Very good. Maraming salamat sa Diyos.